10 kilometer na. Let's go! As in, sobrang sakit. Parang 1,000 yung pain level. Sa talikod ko, hamstring, paa, kuko, mga balat, even yung shoulder ko. Okay. Ngayon na pa ako guys, salita ng salita. Di pala naka-record. Ba yan? So ito ngayon, ano ba yung status? Ano yung life after marathon? Charing. I mean, ano yung status ng body after running of 42 km in road? So yeah. So far, syempre ngayon, ay, di ba nangyari yun ng Friday? Tama ba? Friday ba? Yun. Friday, gabi. Tapos, Saturday, after marathon, ay, nalito na ako. Basta after marathon, masakit talaga katawan ko, as in, hindi ako makalakad. Tapos kapag nag-i-stare ako, up and down, hindi ako makalakad ng normal. Sobrang bigat ng katawan. Pero syempre, ginusto natin yan. Ganun talaga. So, ayun, after marathon, syempre masakit yung katawan and gutom na gutom. Ganun din ba kayo guys? Kasi after marathon, nag-hotpot pa kami, nag-samgyup, tapos grabe yung rice ko noon, Sabado and Sunday, grabe yung kain ko. So, cheat day talaga siya totally. So, ayun naman yung maganda, diba? Nakakain mo lahat. Wow! Then, eto, pagdating ng Monday, tinatry ko nang i-lessen yung food ko. Pero, as part of my recovery, kumakain ako na normal, may rice talaga. Pero pag gabi, hindi na. Ewan ko, part na ng ko dun, routine. Hindi na rin ako sanay kumain ng gabi. Lalo na kapag may rice. Charing. Then, saging. Yan. Isa sa mga recovery ko. And, more on protein, like egg. Syempre, minsan wala tayong budget. Egg na lang and beef. Yan. So, minsan kahit pa paano may budget. So, nag-i-steak ako. Para still may muscle. Tama ba? Ganun din ba kayo mag-recover? Wait lang, di ko nakikita sarili ko. So, ayun. Then, isa sa mga tinitake ko din araw-araw as part of my recovery para maging normal ulit tayo at makapag-workout ng todohan. Eto, nagtitake ako ng creatine araw-araw. Hindi to sponsored guys ha. Yan. So, nabibili to sa mga SM malls. Parang 1/4 lang ata to. So, meron akong flavored and unflavored. Pero mas prefer ko yung walang flavor, guys. Kasi parang ano lang siya, water. Pag ano kasi, may flavored, natatamisan ako. So, as part of trentahin, ayaw mo na matamis, diba? So, ayun. Ayun lang naman. Sa akin lang, preference ko lang naman to, guys. So, araw-araw siya tinitake. Hinahalo ko lang siya sa 1.5 liters na water. Then, ayun lang, shake-shake mo lang. Then, ganito siya, oh. Sa isang araw, ganito lang dapat. Yan. May tumatawag sa akin. Then, ano pa ba? Diba may kasabihan na kapag nagre-recover ka, lalo na after you run, like 100 km or 42 km, ang sabi nila, para makarecover ka daw, mag-Milo ka daw, or ito. Di ko lang sure kung totoo yun, or kasabihan lang yun, or baka yung nagsabi nun is favorite niya Milo. So, comment down below kung effective yun, guys. Pero, ayun, favorite ko naman kasi talaga mga hot choco, coffee, and ito. Pero parang, for me, hindi naman siya effective. Pero masarap yung drinks. Ayan. Ewan ko, guys. Paano pa ba kaya? Saka, ayun, important part of your recovery, tulog and stretching. Sobrang laki ng effect talaga. And, eto din. Nag-whey protein ako, pero minsan tamad ako magtimpla. Yan. Kasi marang magtimpla nito, parang namumuo siya. Or tamad lang ako. Kaya mas preferred ko creatine. Kasi isang dump lang yun sa water. Ayun, magaan na siya. Di-dissolve na siya on its own. Then, ano pa ba? Ayun, nagsasaging. And then, after 2
days na hindi masyadong gumagalaw, nung Monday, ayun na, nag-start na ako mag-stretching, then mag-gym, pero more on stretching lang talaga. Wala pang heaviness na workout. And then ngayon, tatakbo ako. So, samahan niyo ako guys mamaya, tatakbo ako. Tingnan natin kung paano yung reaction ng katawan ko after I did marathon. So, yun. Pero grabe yung saya nun. First time, ganun pala feeling tumakbo sa EDSA, no? After tumakbo sa EDSA, ang itim ng butas ng ilong ko nun, tapos yung mukha ko. Ang daming parang alikabok. So yun, ayun ata yung proof na tumakbo ka talaga ng EDSA, lalo na sa Cubao, sa Kamuning. Grabe pagka ganun ko, ang itim ng butas ng ilong ko. Kayo din ba guys? Sino ba yung mga tumakbo dyan? Pero masaya kasi something new. Tinakbo mo ba naman MOA to SM North, tapos pabalik SM North din MOA. Wow! Diba? So ayun. Kudos sa Run Rio. And then, yun, looking forward ako sa mga big event. And then, yung next big event ko kasi sa Hyrox, Thailand. So, kaya need ko na talaga maka-recover kasi sa August na yun. So, need ko na din mag-training, magpa-condition ng body. Grabe, no? Dami natin pinaglalaban. So, ayun lang, guys. So, bihis na ako, ha? And then, comment down below. Curious ako sa recovery, recovery setup niya din. So, kukopyahin ka din kung paano kayo mag-recover. So, yun lang guys. Later na lang. Ano ba ito? So, yun guys. Start na ako ng run. Ay, hindi pa pala. Naglalakad pa lang. So, ganda ng weather. Nakakawala ng pagod kahit pa paano. Stress sa work. Kayo ba? Paano ba kayo nagtatanggal ng stress sa work? Paano kayo nagde-detox? So, curious din ako. Actually, nagbabasa ako ng mga comments. Gusto ko din matuto from you guys kung paano kayo nagde-detox sa stress, pressure. So, ayun. Hanap lang ako ng spot for stretching. And then, maya-maya takbo na tayo. So, chill run lang. Kasi masakit pa yung balakang ko eh. So, yun. So, stretching na tayo guys. Kasi syempre kahit papano, mamonitor ko yung kilometer ko every run. Kasi before, ang gamit ko is Casio, pang office na relo. So, hindi talaga siya sports watch. So, ngayon, na-appreciate ko na much better talaga meron kang sports watch para na-monitor mo kung ilang kilometer na yung tinatakbo. Kasi before, hindi talaga ako nagmo-monitor. Basta, nagmo-monitor lang ako after I run, wasak ba yung feeling ko? I mean, wasak ba ako? Ubos na ubos ba yung energy ko? So, ganun lang ako mag-assess ng sarili ko. Pero right now, dapat pala ina-assess ko paano yung behavior ng katawan ko, paano yung performance sa every kilometer. Kunyari, tatakbo ko ng 20 kilometer. In 5 kilometers ba, nauubos na ba talaga yung energy ko? So yun, need ko i-break down. And ano yung mga need kong i-improve. Yun. Ano yung mga food na kailangan kong i-intake. So ngayong year, medyo nagiging seryoso na ako kung paano mag-perform ng maayos sa running, sa CrossFit. So yun, syempre hindi natin maging seryoso kasi gumagastos tayo. So anyways, dahil ko sinasabi, kailangan ko na stretching.
Guys, ang dami lang. I think okay na yun. So ito yung music ko ngayon. Imagine Dragons. Pampa-boost. Kayo ba? Ano ba yung playlist nyo, guys? So far, okay pa. Wala pang 1 kilometer. Nakapagod pa din. Kahit na ilang run, nakakapagod pa rin talaga. So, takbo ulit. Pagod. So yun guys, tapos na yung running ko. And naka 10k ako. Dahil joke lang. Naka 2k lang. Grabe no, ang iksi. Wala eh. Assist lang talaga ako ngayon sa running. Kasi masakit pa rin yung talampakan. Hindi ko alam kung sa shoes na ba to. Pero still, nakatakbo pa rin kahit papaano. So may progress. Sa'yo naman important eh. Kahit small step or small short distance, at least may progress. So tuloy lang. Ayun, naka 2 kilometer. So finish na natin. Okay. Kahit na ilang beses na ako tumatakbo, nakakapagod pa rin talaga. Iba talaga yung challenge kapag sa running kaysa sa CrossFit, na sports. Dito tayo tama. Siguro stretching tayo ulit. Grabe pawis guys. So, ayun lang naman yung vlog natin guys. Very chill lang. And syempre, nagpapasalamat din ako sa mga viewers, sa mga bagong subscriber for supporting me sa journey ng vlogging ko. Kasi yung last vlog ko, yung episode 15, grabe. Even may nagulat ako na ang daming viewers, daming likers, and ang daming nag-comment din. And I really appreciate you guys. So, dun ko nalaman na ang daming into fitness. So, yun, nakakatawa.
Mukhang marami talagang sumali ng Manila Marathon. Pero so far, masaya naman talaga yung Manila Marathon. Ano lang, nagkulang lang sila sa water kasi naubusan kami ng water during run. Siyempre, mahirap naman pa Gatorade kasi nakaka-acid. Pero anyways, overall, masaya. Masaya. Masakit siya ng masaya. Kasi grabe yung pain level ko nun. Tao sa bandang Makati. Ang sakit na ng katawan ko. Parang dun sa 42 kilometer, hindi, yung sa 40 kilometer, di last 2 kilometer na lang. Parang feeling ko, yung pinakamahabang kilometer na tinakbo ko. Siguro dahil ang sakit na ng katawan ko. And parang pagod na, gusto na mag-give up. Pero grabe no, yung full marathon, talaga siya? Mind over body. More on mental yung laban. Mas mahirap for me yung mental yung laban kaysa sa physical. Sa physical, kaya mong magbuhat, kaya mong matik yung pain sa katawan. Pero when it comes in mind, ewan ko kayo ba guys, parang doon talaga ako nag-i-struggle yung mental battle. So, ayun. Gusto kong i-improve yung sarili ko sa part na yun, na maging resilient and hindi mag-give up talaga sa buhay. Lalo na kapag nasa uncomfortable part tayo. Grabe no, dami ko sinasabi na. So, ayun lang naman guys. So, see you later na lang. Thank you.